Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Kefas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ay ipinakita ang pagiging interesado ng mga alagad ni Juan Bautista patungkol kay Jesus. Isa na rito ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Interesado sila kung saan siya nakatira at kung anong klaseng buhay meron siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Come and see." At doon nagsimula ang kanilang pagsasama hanggang sa makasama sila sa kanyang pagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos at nasaksihan pa nila ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Huwag nawang manatiling mananampalataya tayo sa pangalan lang. Maging maalam tayo sa buhay ng ating sinasampalatayanan at ating isabuhay ang kanyang mga turo. Ang pagkilala kay Jesus ay hindi natatapos sa kanyang pangalan, kundi ito'y nagpapatuloy sa ating pagsunod sa kanya. Gusto mo bang makita ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo ngayong taong ito? Come and see. Sumunod ka kay Jesus at iyong makikita.